Praise God. Good morning. Hallelujah. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa Yes, May Magagawa ang Diyos. Isang munting programa na naglalayong maghatid ng pag-asa, pananampalataya at katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa gitna ng bawat pagsubok, sa likod ng bawat luha at sa bawat tanong ng puso, may sagot, may tulong at may himala, sapagkat ang Diyos ay buhay, kumikilos at laging may magagawa. Sa loob ng ilang sandali, samahan ninyo ako sa pagninilay-nilay, pananalangin at pag-asa. Dahil sa Diyos, walang imposibleng sitwasyon. Yes, may magagawa ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa araw na ito, na kung saan, Panginoon, magkakasama-sama, Panginoon, ang bawat lahat ng aking Facebook family at maging YouTube family, Lord, sa programang ito ng Yes, May Magagawa ang Diyos. Nais kong pasalamatan ang Bishop Melvin Flores at ang buong team ng San Jose, California at San Diego, California, na ngayon ay bumisita sa ating bansa, sa Pilipinas. At salamat sa lahat ng mga nakasama natin dyan sa Bulacan, sa ating conference, at pasasalamatan natin ang lahat ng mga delegates ng World Mission Conference na ginanap dyan sa Bulacan. At salamat sa pagtanggap nyo sa akin bilang isa sa mga speaker sa ating World Conference. At ngayon po, praise God, nandito tayo ngayon sa ating lalawigan ng Catanduanes. Nais kong bumalik sa ating himpapawid, sa ating live broadcast dito sa ating programang Yes, May Magagawa ang Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. At ang paksa po nating tatalakayin ngayon, napakaganda po, ito ay tungkol sa kaligtasan. Praise God. Tungkol po ito, kailangan ng tao na magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng encounter sa Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan, so kailangan natin ng kaligtasan dahil walang iba lang na makakapagpatawad ng ating kaligtasan at ng ating kasalanan. Walang iba ang ating Panginoon. At walang makakapagligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil sa ating kasalanan, sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Yan po, at talagang kailangan nating, ang tao po ay kailangan maligtas. Dahil ang lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Nang sino mang sumampalataya, manalig sa Kanya, ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat po tayo ay gustong imbitahan ng Panginoon. God is inviting us. Sabi niya, sa Kanyang piging. Ang Diyos ay nag-iimbita sa atin na kung tayo ay mananampalataya, sasampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay makakamit natin ang ating kaligtasan. Yan po, praise God. Yan ang katotohanan. Ang katotohanan po, lahat po tayo makasalanan, walang mabuti sa paningin ng Diyos, walang umabot sa pamantayan sa standard ng Panginoon dahil kailangan natin ang ating Panginoon. Praise God. That's why ang napaka-importanting bagay, napaka-importanting paksa sa usaping espiritual ay kailangan mo munang maligtas. Yan muna ang simula. Pastor, basic, pero kailangan natin ito kasi mamaya malalaman niyo kung bakit talagang kailangan ng isang taong maligtas. Hindi sa pamamagitan ng reliyon, kundi sa pamamagitan ng ating personal na pananampalataya sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Meron pong sinasabi dito na God's provision through Jesus Christ. Salvation is made possible through the life and death and resurrections of Jesus Christ. Posible lang ang kaligtasan natin. Ang kaligtasan
sa pamamagitan ng buhay, kamatayan, at pagkabuhay ng magmuli ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus, sabi niya, Jesus bore the penalty of sin, offering Himself as a substitutionary sacrifice. At makikita natin yan sa Isaiah chapter 53 verse 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sabi ng Panginoon, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay hinampas, nasugatan, binugbog. Dahil sa pahirap, sabi na tinamo niya, mga hampas na tinanggap niya, tayo daw ay gumaling. Praise God. So, sa pamamagitan lamang ng tinatawag na substitutionary sacrifice na sinasabi, siya po ang nagsakripisyo. Siya po ang hinampas, nasugatan, siya po ang binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Siya yung nag-sacrifice para sa atin. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, hindi po nagkasala si Kristo. Ngunit dahil daw sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan. Bakit? Upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, walang kabanalan, walang sino mang pwede mag-claim ng kabanalan ng justification, ng righteousness sa Panginoon kung hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo ay magiging banal lamang sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang ating kabanalan, hindi dahil tayo ay nakagawa ng mabuti, dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo. Yan ho ang katotohanan na dapat po nating malaman. Na ang ating kabanalan ay mula lamang sa ating Panginoon Hesukristo. Napabilang nga siya na isang makasalanan upang tayo ay makipag-isa tayo sa Kanya. Para naman matanggap natin ang kabanalan ng Panginoong Hesukristo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan lang ni Hesukristo. Amen. Praise God. Yan ang 2 Corinthians 5:21. Ito po ay hindi sa mga gawang mabuti. At ito ay sa biyaya, sa grasya ng ating Panginoon. Christ's salvation is a gift from God. Ang kaligtasan daw natin ay gift, regalo ng Diyos. Hindi not earned by good deeds. Hindi ito nakukuha sa mabuting gawa ang ating kaligtasan. At iyan ay makikita natin sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. Natatanggap lang natin ito by grace sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Na kung saan sabi niya dito sa verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa magandang loob ng Diyos, sa goodness ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig. Hindi sa gawa, sa pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay libre, regalo ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Kaya sabi niya sa verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya po ang kaligtasan po hindi yan pinagmamalaki. Bakit? Iyan ay biyaya, libre. Natanggap mo eh. Samantalang kung ang isang bagay, na-achieve mo ang isang bagay, nakabili ka ng mga mamahaling sasakyan, na-achieve mo, nakapagpagawa ka ng magandang bahay, pwede mo ipagmalaki yung nagawa mo eh. Pero yung kaligtasan, walang sino man pwede magmalaki. Bakit? Lahat tayo makasalanan. Walang makaka-achieve ng kaligtasan na yan kung hindi sa pamamagitan ng Hesukristo. Kaya sabi ng Panginoon, walang sino man pwedeng ipagmalaki. Praise God. Yan po ang mga talata. Susunod po, tayo po para matanggap natin, para po tayo maranasan natin ang kaligtasan, pagkikipag-isa kay Kristo, kailangan natin ang tinatawag na pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon. At sabi niya, individual must repent. Sabi niya ng aking pastor, si Atty. Manny Lucero, sabi niya, kalag mo. So, ang ating personal, hindi po ito na makasama ka sa isang reliyon. Ano bang mga reliyon na nagsasabi na pag nakatala ka sa kanilang book of life, sa kanilang listahan, minuno ka nila, ikaw ay ligtas. Hindi ho yun. Ang kaligtasan po ay personal, at ang kaligtasan natin, hindi sa grupo,
hindi sa anumang reliyon, kundi sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Sabi niya, and believe in Jesus to be saved. Sabi niya, sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2. Sa 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Unang-una, dito sa Book of Acts, chapter 2, verse 13, makikita natin dito, ang mga tao ay nagtatanong kay Pedro. Sabi nga, itong tagpong ito, this is one of the briefest preaching in the Bible. Na marami, sabi nga, the 3,000 were added to the church. Nasa pamamagitan ng pangangaral ni Pedro, pinakamababang pangangaral, pero ang tao ay nagsisi. Ang tao ay tumanggap sa Diyos. Tinalikdan nila ang mga kasalanan nila. At nagpabautismo sila sa Panginoong Hesukristo, sa pangalan ni Hesukristo, upang matanggap ang kapatawaran. So, ang baptism pala, at ang bautismo pala sa pangalan ni Hesukristo ay pagtanggap ng kapatawaran at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Pagkatapos nating mapatawad ng ating Panginoon, ang kasunod po yung regalo na naman. Ito ay regalo ng ipagkakaloob sa atin ang Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, marahil alam din natin ang mga ganitong uri ng doktrina by sa ating pag-aaral, pero kailangan natin maranasan yung tinatawag na kaloob ng Espiritu Santo, kasi iyan po yung nagbibigay sa atin para maging soul winner po tayo, yung baptism in the Holy Spirit, yung Espiritu Santo, na mabaptize tayo para magkaroon tayo ng burden doon sa mga lost na hinahanap ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, I have come to seek and save the lost. Naparito ako upang hanapin ang mga nawawala at iligtas ang mga nawawala. Yan ang layunin ng Diyos kung bakit naparito siya. I have come that you might have life and more abundantly, sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 10. Sa Romans chapter 10 verse 9, sabi niya, kung ipapahayag daw natin sa ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Alam nyo, may pananalig dapat na siya'y muling binuhay. Kasi isang katotohanan, doon sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y mamatay, na ilibing, sabi niya, nung ikatlong araw ay nabuhay siya ng magmuli, mayroon doon mga gwardiya na sinusuhulan pa ng mga eskriba, ng mga taong pumatay kay Jesus, na wag mong ikwento yung pangyayari na ang Panginoong Jesus ay nabuhay. Pero makikita natin na may mga karanasan sina Thomas na sabi niya, ikaw ba talaga Panginoon yan? Hindi ako maniniwala kung hindi ko makikita. Sabi ng Panginoon, hawakan mo yung kamay ko. Nung nakita niya, sabi niya, lumuhod siya, sabi niya, Panginoong Diyos. Napasabi siya ng Panginoong Diyos. Sabi niya, totoo ka. Sabi ni Thomas. Kaya sabi ng Panginoon, sabi na pinapatawa pati ako. Sabi ng Panginoon, sabi niya, mapalad ang taong hindi ako nakikita, ngunit nananampalataya at naniniwala. Kaya mapalad po tayo, wala tayo sa panahon na yun. Pero nananampalataya tayo sa Panginoon na siya'y nabuhay ng magmuli. At ang pananampalataya at pananalig natin sa Diyos na siya'y namatay at nabuhay ng magmuli, ang resulta niyan ay kaligtasan. Salvation po, kaligtasan, because there is power. May kapangyarihan po sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala na si Kristo ay nabuhay na magmuli. At ang isa doon sa regalo ng Panginoon, yung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay binuhay ng Diyos na magmuli. Praise God. Hallelujah. At sabi niya dito, ipapahayag daw ng ating labi. Sasabihin na mamaya-maya sa ating panalangin. Ipapahayag ng ating labi. Kaya kung susundan nyo sa lahat ng mga nakikinig ng katuroang ito, sa paksang ito ng kaligtasan, sundan nyo lang. Kung hindi, kung marami na kayong nasubukan, may mga problema kayong pinagdadaanan, sundan nyo lang ang panalangin ito. Dahil naniniwala ako na sabi nga ang programang ito, yes, may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Anuman pagsubok, anumang sitwasyon ng buhay natin, kayang-kaya ng Diyos na solusyonan mga problema natin.
Romans chapter 13 verse 10, sabi niya, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy, napapawalang sala siya. So, sinasawag na napapawalang sala tayo sa pamamagitan ng, di ba, kanyang puso at sa gayoy, mapapawalang sala siya. At nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at gayoy, naliligtas. So, ang kaligtasan po, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga talatang ito, maunawa natin tayo ay maliligtas. Hindi sa reliyon, kundi sa pamamagitan ng ating pagtitiwala, pananampalataya kay Jesucristo. Dahil siya ang napako sa krus. Kaya yung sinasabi ko na kahit dumalo ka sa aking church, kaya nga may interview po si Pastor Daryl Lucero at may research po si Pastor Daryl Lucero na mula sa iba-ibang panig ng mundo, ang lahat ng mga evangelical churches, lahat ng mga born-again churches na tinatawag, nag-survey. May mga agencies na nag-survey. Christian agency rin, nag-survey. At 10% lang na mga simbahan. Kunyari, kung may 100 member ang isang church, nung nag-interview, 10 lang doon, 10% lang doon, ang tunay talagang nakakaunawa ng kaligtasan. Kasi, tingnan nyo praise God. Pag tinanong mo yung tao, paano mo nasisiguro na ikaw ay ligtas? Pag ang sagot niya at bungad ng sagot niya sa pamamagitan ng aking gawa, basta gumawa ka ng mabuti, ligtas ka. Alam mo kapatid, hindi ka maliligtas sa mabuti. Kahit na gumawa ka ng pinakang mabuti pa, hindi mo maliligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng gawa mo. Kasi sabi ng Diyos, ito ay sa pamamagitan lang ng iyong pananalig sa Diyos. Hindi sa gawa dahil para hindi ka magmalaki. Ang kaligtasan ay hindi pinagmamalaki. Yan ay tinapos at gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kaligtasan natin ay regalo. Hindi ito sa gawa natin. Pero pastor, ibig sabihin, pagkatapos kong maligtas at nanalig sa Diyos, pwede na akong gumawa ng masama. Hindi ho, ganun ang ibig sabihin ko. Dahil ang resulta ng pagtanggap mo sa Diyos, mas higit na mabuti kaysa ginagawa mong mabuti sa kasalukuyan. Sabi niya, not all man's ideas are good. Sabi niya, man's ideas are good, not good. Only God's ideas are good. Diba? Ang idea ng Panginoon ang good. Kaya kahit gumawa ka ng mabuti, kahit na generous ka, marami ka natutulungan, kung hindi yan kalooban ng Diyos, kung hindi yan gusto ng Diyos para na gawin mo, iyan ay ginagawa mo lang, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mayroon sa talata sa Bible, na sabi nung siya ay humarap na sa langit, sa Panginoon, gumawa naman ako, nagpalayas naman, ginamit ko yung pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas sa mga demonyo. Gumagawa naman ako mga kawang gawa. Generous naman ako. Sabi ng Panginoon, alis dyan. Di kita kilala. Diba? Ang gumagawa lang ng kalooban, ang sumusunod lang sa kalooban ng Diyos, ang maliligtas. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan natin ay may prueba na tayo ay sumusunod sa Diyos. So, kaya hindi ko sinasabi na hindi ka nagagawa ng mabuti. Kasi yan nga ay prueba Kaya nga pag tinuloy mo yung Ephesians chapter 2, 9, doon sa verse 10, mayroon doon na mayroong mga bagay na magagawa mo. Workmanship of God na ginawa na noong pang-una para gumawa ka ng mabuti. Pero kung babalik na rin natin, gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Hindi po yun ang dapat maging ating direksyon ng ating paniniwala pagdating sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan natin ay biyaya. Libre. Walang bayad. Kaya kahit sino man pwedeng tumanggap nito. Makasalanan man, mabuti man sa tingin ng tao, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Kaya libre itong kaligtasan na ito. Praise God. Hallelujah. Ito makikita natin dito sa yung tinatawag na pinawalang sala, yung kumbaga sa English, justification. Through faith, believers are declared righteous. Yan, yung righteousness. Justified tayo ng Panginoon before God. Isaiah 5:1. Then this is now a legal act of God na natatanggal yung guilt natin. Kaya pag may guilt feeling ka pa,
kailangan na mawala yan eh. Kasi yung kasalanan mo, pinatawad na ng Diyos. Kung tinanggap mo ng Diyos, pinatawad ka na kahit gaano makalaki yung kasalanan mong yan. Pinatawad ka na ng Diyos. Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung pagsisisi, may kaakibat yun na pagtalikod eh. Kaya kung nagsisi ka na, paulit-ulit mo pang ginagawa, yun, mayroong kang guilt. Pero kung ito yung justification na sinasabi dito, nakakapagsisi ka na, sabi ng Panginoon, tatanggilan ni Lord yung guilt sa puso mo. At igagrant na ng Diyos yung tinatawag na righteousness. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Ang hinahanap na natin, ang inuuna natin yung tinatawag na righteousness ng Panginoon. Sa Romans chapter 5 verse 1, mga bunga ng pagpawalang sala, yung ng justification, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig at sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Yung tinatawag na wala na yung guilt. Panatag na tayo, may kapayapaan na tayo. Sabi nga, ika nga, mayroon na payapa ka na. Wala na mga kabagabagan sa ating mga puso. Wala na mga uris. Wala nang stress. Ang nasa Panginoon, mapayapa. Yan po ang isa sa mga regalo ng Diyos. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Bakit? Tanggal na lahat ng guilt mo. And ginagrant ng Diyos yung tinatawag na righteousness. Amen? Praise God. Ito na yung isa sa mga mahalaga, yung sanctification process. After salvation, ang mga mananampalataya nag-undergo yan ng lifelong process of becoming more like Christ. So we need to be involved sa spiritual growth, pagsunod sa Diyos, at yung pagbabagong buhay, yung transformation na sinasabi niya dito sa Philippians chapter 2. 12 hanggang 13. Sabi niya, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo. Anong ibig sabihin? Higit na dapat daw na maging obedient tayo sa Panginoon. Ngayon kaysa noong kasama ninyo ako, sabi niya, may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa ng hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Ibig sabihin, naligtas ka nga, pero kailangan mong malubos yung kaligtasan. Bakit? Ito ay, sabi niya, you have to work it out. You have to work out your salvation para malubos yung kaligtasan mo. Na may with fear and trembling. Sabi nga, yung talagang may takot at panginginig na tayo ay magpatuloy. Kaya sabi ng Bible ang siyang mananatili hanggang sa wakas ay lubos na maliligtas yan. Hanggang malubos ang inyong kaligtasan. Kaya nagpapatuloy ang tunay na Kristiyano na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, nagpapatuloy, hindi po yan tumatalikod. Hindi yan dapat umaalis. Siya ay dapat nag-grow. Yun ang tinatawag ng lifelong process of becoming more like Christ. Yung sanctification na tinatawag. Mayroon pa nga kasunod dyan yung sanctification. Yung tinatawag na glorification. Pero sa Philippians chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. So, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa. Kaya nga yung pagnanasang ito at ang kakayanang ito, this grace, this enabling grace, kaya nga maganda nga yung ating pangalan ng church, ng affirmation natin, yung God is able. Ang Diyos ay able siya. Siya nagbibigay ng pagnanasa. Siya yung may kakayanan na ibinibigay sa puso natin kasi kung wala sa atin, mahirap. Hindi natin kaya. Kaya nga, pag ang tao ay hindi pa nakipag-isa kay Kristo, lahat ng gawa niya sa tingin niya mabuti, ay hindi yan mabuti sa Diyos. Walang umaabot doon sa pamantayan niya. So, kailangan mo muna yung tinatawag na grasya, biyaya ng Diyos, yung libreng kaloob ng Diyos. Paano makukuha yun? Maliwanag na yung mga sinabi nating verse kanina, yung sa ating pananalig kay Kristo at pananampalataya niya na siya muling nabuhay na magmuli sa binuhay ng ating Ama ang nasa langit. Pangatlong araw. Yan ay mga pananampalataya. Ayan yung mga binabasya natin, mga biblical basis natin, references na kung saan tayo ay biniyayaan na ng Diyos. Kaya itong biyayang ito ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng kakayanan.
yung tinatawag na yung being able to do the works of the ministry, to do the works of God. Masunod natin ang kalooban ng Diyos. Yun yung sinasabi niya dito sa Philippians chapter 2 verse 10. Because without Christ, we can do nothing. Kaya nga, man's ideas are not good. Only God's ideas are good. Kaya sabi niya, His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Kaya pag mayroon na tayong kaloob ng Diyos, iisa na ang pintig ng puso ng Diyos at natin. Nagkakaisa tayo, naunawaan natin ang salita ng Diyos, mas maraming kapahayagan pa ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yung mga kaloob ng Diyos ay binibigay sa atin. At sa ating pag-grow, paglago sa ating spiritual, pag-aaral ng marami pa mga principles, mga batas ng Panginoon. Kasi alam natin na iba, sabi niya, the laws of God ang laws ng Panginoon, ang batas ng Panginoon defiles. God-defy siya doon sa tinatawag na batas ng tao. Praise God. Hallelujah. At sunod, yung tinatawag na glorification. Yung final stage ng ating salvation. When believers are fully transformed and united with God in eternity. Romans chapter 8 verse 30, sabi niya, at ang mga itinalagan niya noong una pa ay kanyang tinawag. Some men are called, but few are chosen. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ito na yung tinatawag na crown. Corona ng karangalan na binigay sa atin ng Panginoon. The ultimate crowns is the crown of Jesus. Yan ang ultimate. Na nabigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ang tawag yan yung tinatawag na di ko alam kung kailan natin ito mararanasan yung crown of life o crown ng karangalan ng buhay na binibigay sa atin. Marahil maranasan natin ito doon sa panahon na tayo ay malapit na tayong kunin ng Diyos. Na talagang tanggap mo na ikaw ay patungo na sa Panginoon. Yung tinatawag na graduation day. O marahil sa kanyang pagdating. Na hindi natin alam kung kailan siya darating. Pero may marami na mga palatandaan na siya ay darating na. May mga, sabi nga, mga banta ng wars against nations. Mga tsunami, mga earthquake, mga kalamidad. Di ba? Yun ang mga palatandaan. At isa sa pinakang palatandaan na when my word ay naikalat na sa buong mundo, narinig na ng lahat ng tao. Lahat tayo kasi binibigyan ng chance. At alam naman natin na ang social media, tulad nito, nasa social media tayo, itong salita ng Diyos ay naaabot ang buong mundo. Sa ating Facebook Live, nakakaabot ito ng iba't ibang lugar. As long as na mayroong mga internet connection, may mga data ang mga cellphone, naaabot ng panalangin ito, naaabot ng pangangaral ng salita ng Diyos nito. And when the word has been spread to all nations of the world, and then the end shall come, sabi ng Bible. Malapit na siya. At ang kanyang pagdating, ang mga huling araw na ito, darating siya ng tulad ng isang magnanakaw. Walang magnanakaw na nagsasabi, bukas, araw ng bukas, pupunta ako sa bahay at magnanakaw ako. Ang Panginoon po ay darating. Sabi niya na walang nakakaalam. Pero sabi ng Panginoon, tulad ng isang magnanakaw. Dahil ang mensahe ng Panginoon, lagi po tayong handa. Bago man dumating ang Panginoon, ikaw na ay tumanggap sa Panginoon. Kaya sa huling panalangin natin, ipanalangin natin ang panalangin ito na mula sa ating kaibuturan ng ating puso. Ipanalangin natin na maranasan natin ang kaligtasan. Maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa panalangin ito, taimtim po tayong manalangin at sundan niyo ako sa panalangin na ito. Dahil sabi ng Panginoon, mula sa inyong mga labi, ang panalangin ay makipapakinggan ng Diyos. Maitala ang iyong dakilang pangalan, ang dakilang pangalan niyo sa aklat ng buhay sa kalangitan. Makasama natin, praise God. At kung ang tinig na ito ay napapakinggan niyo at susubayamayan niyo ang programa ko na yes, may magagawang Diyos, maging programa ko sa radyo, sa Radyo Pilipinas 94.3 FM dito sa lalawigan ng Catanduanes. At marami pang mga
marami pong mga followers ang Radyo Pilipinas, about 200,000 followers, at naabot lang mensahe ko every Saturday and Sunday at 6 a.m. to 7 p.m. a.m. Umaga, alas 6 hanggang alas 7, Saturday and Sunday. May programa po tayo dyan na yes, may magagawa ang Diyos. Pakinggan nyo ang ating programa dyan. Kasama ko dyan ang tambalan namin ni Kuya Ringo Romero, Pastor Ringo Romero. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin sa Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ihanda mo ang puso ng bawat isa upang sundan ako sa panalangin na ito ng pagtanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ihanda mo sila, Panginoon, bawat isa ng mga nakikinig sa programang ito. Yes, Lord. Okay, sumunod po kayo sa panalangin ito. This is our prayer of acceptance, prayer of, sabihin natin, sinner's prayer, ano man what we call it, ano man sabihin natin sa panalangin ito. Basta sundan nyo ako sa panalangin ito na mula sa kaibuturan ng puso nyo. At sa oras na ito, sabi nga ng Bible, this is the day that the Lord has made. Praise God. Panginoong Hesus, sundan nyo po. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong ipinagkaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Ang sino mang nanalangin at ipinalalangin, Lord, ang salita mo, Panginoon, ang prayer na ito, Panginoon, ang dalangin ko, O Diyos, itala mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, O Diyos, ako'y nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng mga taga-subaybay sa programa ng Panginoon, sa programa ng yes, may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Salamat, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah.